Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila. Ang sindikato ni Duterte din ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging ugan ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. Na-discover na dito sa mga quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila Alice Guo at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa Farmally, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Saan palit ko siya sa pupito? Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy. Punta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Pastel, Pulong at Hanel. Lahat ito tumutotal ng 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isang nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Nagbunga lang ito ngayong panahon na Presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong justisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin, itataya ang buhay ko para sa iyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang, walang tumatayo, wala nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binabagoy tayo. Kaya ko ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. At nung COVID, isama na rito sa iba, mga vaccine na dinubuan nila ng 2,000